Yeah. Bakit Tirik ang title? Dami nga nag-aakala bold eh. Oo nga eh. Ako, yun ang unang dating sa akin. Tinanong ko rin sa director namin, si Direk Mai, bakit Tirik? Parang parang bold dating sa Jayon. Parang pang peak ng interest. That's right. To get people interested. But in the sense of Tirik nga, yun nga, pagtirik ng kandila, yun nga, pag-alay, minsan yung pagtirik ng kandila, pang cleanse ba ng soul, may nakagawa ng kasalanan. Titirik ako ng kandila para maano. So, yun, pag-uusapan yan dito. You play a priest in the movie, pari. For the first time. For the first time. Mahirap dito, boy. Mahirap. And of course, bilang isang pari sa pelikulang ito, ang challenge was to be the caring kuya o parang pare na nakikita nila. Paring Bert ang pangalan Yeah, niya. kuya of the community. Pero, mahirap yung papel ng pari. Pero mas mahirap ba maghubad bilang pari? Di ba? Because may nude scene ka dito sa pelikulang ito. First time. Grabe, nagawa ko yun. First time. First time na pare, first time na nude scene. Yes. I saw the shot. Malayo. Yun yun? O may malapit pang... May mas malapit pa dito, boy. Oh, okay. So, pwede bang mapaliwanag mo kung bakit naghubot-hubad ang isang pare? Ayun nga, pagsabi yung pagtirik ng kandila, parang yun ang naging proseso niya na pagtirik ng masang malaking pinaliyab niyang sasakyan at lumiliyab yun at lahat, hinubad niya lahat. Kumbaga, kinlens niya yung sarili niya. Ikaw bilang aktor, hindi ka ba nagdalawang isip? Anong klaseng diskusyon ba ang naganap between you and your director? Was it necessary? Bakit ako kinakailangan maghubad? Siyempre, nandun yung tanong, Tito Boy, kasi siyempre, yung managers ko sa Sparkle, inaalagaan din ako. At napatanong din sila. So, sabi nila, it's really, okay, nabasa na namin. It's up to you. At pinag-usapan namin, Direk Mai, ito ba yung nakikita mo? Kung parehas tayo, same page tayo. Okay, kasi ito yung sinasabing art. And Cinemalaya is for the art nga. And nung na-realize ko kung gaano ka-importante yung para sa eksena, na hindi bastos tingnan. Okay, sige, laban. Pumayag naman si Melissa. Pumayag si Melissa. Pumayag si Melissa. But you did have a conversation about it. I did. Siyempre, nung una, Tito Boy, parang, bakit ka pumayag? Sabi ko, tapos in-explain ko sa kanya. And then, eventually, naniwala naman siya na, I mean, naintindihan niya kung bakit kailangan yun para sa eksena. But this is not new to you because I remember you did a fashion show kung saan you had a butt exposure. Yeah, that was my yan yung goodbye ko kasi parang goodbye mo sa pagiging pag-endorse ng underwear na rin. Okay. So parang I knew it was my time to let the younger ones take over na. So sabi ko, sige, let me go out with a bang. Kaya ginawa ko yun. Pero it's fun naman kasi ngayon nagsusulputan sila. So, enjoy po. It's your time. It's your time. Pero yun nga sabi ko sa asawa ko na parang... Now, again, I was going to go back to Melissa. Ano ang reaction niya? Sa itong mga... No. The butt exposure doon sa fashion show. Sabi niya, ayan, alis, mapagmamalaki mo na yung bewang mo. Kasi Tito Boy, kung hindi nyo alam, ako yung very insecure para sa aking balakang. Kasi para sa akin, pangit tingnan yung medyo malaki yung puwet ko. At, talaga? For me, ako napapakita. Insecurity. As in nag-inquire na ako kung paano magpabawas ng puwet. Talaga? Ang iba kasi nagpapadagdag. Yan nga po sabi ng asawa ko. Yung iba nga nagpapadagdag pa eh. Ba't mo ibabawas yan? So, doon kasi sabi na, okay, siguro dapat tanggapin ko to. Ayun lang, medyo konting alalay lang sa pagsukat ng mga pants kasi hindi lahat okay sa akin. Pero halimbawa lang, Rocco, dumating yung pagkakataon na may isang papel na napakaganda, but requires you to do frontal nudity. Would you do it? Yun ang mahirap, Tito Boy. Kasi we have 2 kids, kami ng asawa ko. Minsan sinasabi ng wife ko parang, kapag natanong din niya ako, ginawa mo yung tirig, nagpakita ka ng puwet mo. Paano kapag lumaki mga anak natin, pag napanood nila yan, baka tuksoin sila. So, anong gusto mo talaga? Gusto mo gawin yan? So, sabi ko, okay, pag-uusapan talaga natin. Kailangan ma-explain talaga sa kanila that this is really art. And it's storytelling kung bakit kailangan. Nakakatuwa lang, no? It's not anymore just about you and Melissa. It's also about family, about the children. Paano mo ipapaliwanag. But we don't know what's going to happen. Malay natin, pagdating ng panahon nila, 10, 15 years old,
ordinaryong-ordinaryo na ito. Yes, true, true. Di ba?